Kasi kung halimbawa ako ay isang re-electionist pagdating ng 2028 at nakita ko na pasadsad ang political capital ng administrasyon at pasadsad ang kanyang trust rating, magdadalawang isip ako kung ako ay lilinya at magdadalawang isip akong susuporta sa administrasyon. Ano hong reaksyon ninyo na tinituring o sinasabi po ng House Committee on Justice na sufficient and form itong ang dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Well, ito po yung unang hakbang sa pangkalahatang proseso. Bagamat idineklara o nagbotohan na sufficient informed, ang pinakamabigat dito po, ang pinakalabanan ay yung usapin pagdating sa sufficient in substance po. Kasi dito ho talaga magkakaalaman kung meron ho ba talagang merito. At ito po ay nakadepende sa pagpresenta ng mga naghain ng complaint, ng mga ebidensya, at the same time, ano din po yung argumento. But more importantly, dito sa prosesong ito, malaki ang epekto ng public pressure at perception ng publiko patungo po dito sa pagdinig na gaganapin para ma-determine na din ng committee kung meron ho bang maging sufficient in substance itong complaint na ito. Sa tingin ho ba ninyo, Prof, ay uusad po itong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Considering ang lahat po ng mga reklamong isinampa laban po sa kanya? Well, sana ang manaig dito ano yung merito nung complaint na inihain. So bandang huli ang hinihiling natin maging objective yung ating mga mambabatas at miyembro ng komite kasi sasalang ito pagka ito ay lumusot sa komite, ito ay sasalang sa plenaryo. Ang pinakamalaking katanungan dito bagamat sinasabi at time and again sinasabi na natin na ang prosesong ito ay political, maging basihan nawa ng ating mga mambabatas ay ang merito at ang laman ng complaint na iyan para makapagdesisyon sila ng maayos at bumoto ng naayos na aayon doon sa merito ng complaint na isinampa laban sa ating Pangulo. Opo. Paano naman po ito makakaapekto mismo sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. particular na sa kanyang political capital, Prof? Nako, kung makikita natin consistent simula pa lang nung bago matapos ang taon, and of course itong first quarter of this year magraran na naman ng survey ang mga iba't ibang mga survey firms na yan. At consistent na nakikita natin ang pagsadsad o pagdaos-dos ng approval rating at trust rating ng ating Pangulo na kung saan ito ay malaking epekto sa kanyang political capital. At kung mapapansin natin, technically meron na lamang siyang 2 taon na natitira sa kanyang termino. Papunta na tayo dito sa kalagitnaan ng 2026. At habang tumatagal, makikita natin na kung saan hindi natutuldukan at wala pang kasagutan doon sa issue ng flood control. Tapos ito na naman, masadsad at makikita natin na talagang yung trend ng kanyang approval rating ay talagang bumaba at pababa. Ano yung epekto nito? Malaking epekto nito sa kanyang political capital sa kadahilan ng una sa lahat, maipupush niya pa ba ang kanyang mga natitirang panahon sa mga legislative agenda na nararapat. Ikalawa, madadagdagan na naman at assuming at kung halimbawa man na umusad ito, tila ano pa ang trabahong kakaharapin at magagawa ng parehong mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso na kung saan ang focus nila ay nandirito sa impeachment complaint. So, hindi na naman natutugunan yung talagang pangunahing problema ng ating taong bayan sa pagdinig, pag-amyenda at pagrebisa ng mga batas na pangangailangan at more importantly, paano makakabangon ang political capital ng ating Pangulo kung hanggang ngayon at dagdag pa itong impeachment complaint na ito. So kung titignan natin, malaki ang epekto nito doon sa mga maaari at mga posible na maging line-up ng administrasyon patungo sa 2028.
Opo, pero maiimpluwensyahan ho ba itong impeachment complaint laban sa Pangulo dyan po sa Kongreso considering nga na halos lahat ay kaalyado nga mismo ng administrasyon ngayon? Well, of course, ito titignan ho natin yan sa perspektibo ng public pressure and yung public sentiment. Ikalawa, may epekto ho yan doon sa political capital. Bagamat kaalyado po ng Pangulo ang kalimitan o karamihan ng mayorya sa Kamara, ang tanong po ba dyan, mataas pa po ba o malaki yung inaasahang pang political capital ng Pangulo upang mabuhat o ma-maintain yung leadership at saka yung support niya sa Kamara. Ibang usapin pagdating din po sa Senado. Bakit po? Kasi kung halimbawa ako ay isang re-electionist pagdating ng 2028 at nakita ko na pasadsad ang political capital ng administrasyon at pasadsad ang kanyang trust rating, magdadalawang isip ako kung ako ay lilinya at magdadalawang isip akong susuporta sa administrasyon patungo sa usaping ito kung magiging re-electionist ako ng 2028. So, nag-iisip na yung mga yan, lalo na ngayon. Itong taon na to, magiging mahalaga sapagkat ano na to ito na mas magiging polarized na yung politika ng ating bansa na kaninong pamilya ka ba, naaayon o kaninong pamilya ba ang yung sinusuportahan. Hindi na pwedeng maglaro. Anong ang tanong dito? Are you in? Are you out? Black and white, left or right ka ba? So ito yung defining moment ng politika papunta sa 2028 elections. Sa tingin po ninyo, Prof, yun nga, nabanggit po ninyo, mag-iisip na yung mga kongresistang pumirma before o noon sa unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, mag-iisip sila kung pipirma pa ba sila o hindi dahil parang political survival ba nila ito lalo't malapit na ang eleksyon ay pinaghahandaan na nila ngayon? Tama po. Kasi kung mapapansin po, ano yung panawagan ng Makabayan Black na hinihimok nila na sana pumirma ulit yung mga dati pong pumirma. Sapagkat, siyempre, nagbabago din po ang political climate at napoporsin ng ibang mga mambabatas na kung saan steady po ba yung leadership at kung steady yung leadership, hindi lang usapin ng leadership sa House. Pero ito ay nakadepende din sa taas at laki ng political capital ng ating Pangulo. Now, with this trend na nakikita natin na talagang ang approval rating ng ating Pangulo ay patuloy na bumababa at patuloy na sumasadsad, kung ako isang mambabatas, magdadalawang isip ako. Of course, bagaman sabihin natin na all politics is local, nakadepende yan doon sa kanyang mga constituents. Pero malaki pa rin din ang epekto ng national at national leadership sa kung paano i-determine yung magiging politika basically sa local. So kung akong isang mambabatas, yun nga, mag-iisip ako as 2028 is fast approaching.